Pagpalang umaga po sa ating lahat. Morning Mapagpalang po. umaga po, Father. At binabati po natin ang ating mga nanay, lolo at lolo na nandito upang magsimba sapagkat sa araw na ito, pinagdiriwang din natin, inaalala natin ang mga nakakatanda sa atin dahil ang linggong ito ay para sa kanila. At naalala natin na kung tayo ay hindi makalapit sa ating mga nanay at tatay, minsan sa mga lolo at lola tayo tumatakbo dahil mabilis silang magbigay, no? At mabait sila, mabuti sila. Kahit na hindi tayo humingi, binibigyan tayo ng ating mga lolo at lola. Sa araw na ito, sa ating mga pagbasa, ang tema ay panalangin. May isang kwento. May isang batang lalaki ang tintim na nanalangin sa simbahan. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng cheeseburger, french fries, apple pie, strawberry shake, diet coke. Ngunit may paring dumaan at nagsabing, Iho, nanalangin ka ba o nag-o-order sa Diyos? Mga kapatid, panalangin ay hindi pag-uutos sa Diyos. Tulad nga ng kasibihan, ang tao ang nagpaplano, ang Diyos ang nagpapasya. Sa Ebanghelyo ngayong linggo, itinuturo sa atin ni San Lucas na ang panalangin ay nagsisimula sa katapatang magtanong, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ito ang kanyang mga alagad, nagtanong kung paano manalangin. Ito ay isang pagtitiwala sa gitna ng katahimikan at kawalang katiyakan. Hindi natin hawak ang sagot ng Diyos. Maaring oo, hindi, o hintay ang tugon niya. Kapag ang dasal ay para lamang makuha ang gusto natin, hindi na iyon tunay na panalangin, kundi pag-uutos. May isang kwento para. May isang ama na na-diagnose ng terminal na cancer at binigyan ng lamang ng 2 buwang mabuhay. Kaya nagdasal ang anak ng taos-puso para humaba ang buhay niya. Ngunit mas maaga pa siyang kinuha. Sabi ng ina, mas malawak na pananaw, na may mas malawak na pananaw. Sinagot ng Diyos ang aking panalangin, pero sa ibang paraan. Ayaw na niyang magdusa ng matindi ang tatay ninyo, kaya maaga siyang kinuha. Yan minsan ang nasa isip natin, pero iba ang pag-iisip ng Diyos para sa atin. Higit pa ang kanyang ibibigay para sa ating lahat. Ang pananalangin ay may kakibat na paggawa, pananampalatayang buhay. Minsan may mga humiling pero hindi naman kumikilos. Sabi nga, gusto ng kapayapaan sa pamilya pero ang mga anak hindi sumusunod, laging nag-aaway. O sa mag-asawa, nasisira ang relasyon dahil sa pagtataksil o pag-iinsinte. Tama ang ginagawa. Tulad ng kwento ng asawang babae na laging tama, kaya siya ay iniwan. So mga kapatid, manalangin tayo sana ng may tiyaga. Sa ating unang pagbasa, makikita natin si Abraham na nakikipagsundo sa Diyos para iligtas ang Sodoma at Gomora. Genesis 18:20-22. Sa ating Ebanghelyo naman, may isang kaibigan na kumatok sa hating gabi, hindi dahil sa kabutihan, kundi sa kakulitan. Kaya binuksan siya ng kanyang kaibigan. Sabi nga ni Kristo, kung kayo na may kasamaan o masama ay marunong magbigay ng mabuti sa kapwa, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Tayo ba ay nanalangin sa Ama? Humingi ba tayo sa Kanya?
tinatawag ba natin siyang Ama? Kasi si Jesus, tinatawag niya palagi ang kanyang Ama. Kaya kapag tayo ay humingi tayo sa Ama nang may kapabaang loob, nang may pagpapasalamat sa Kanya dahil sa mga biyayang ibibigay niya kahit pa hindi natin natatanggap. Dahil may minsan tayo ay may natatanggap, ngunit minsan hindi tayo nagpapasalamat. Dahil ang panalangin ay ang ating relasyon sa Diyos. Hindi palaging cheeseburger ang tugon ng Diyos sa atin. Minsan, kapayapaan, lakas ng loob, o katahimikan ang kanyang sagot na higit na mahalaga para sa atin. Amen.